Nakatagpo nga ng panatiko ng dating hari ang ating bida sa daigdig o lugar na ito, kaya naman nagsisi siyang tanungin ang patungkol sa pangalan ng isang sekta. Pero ilang sandali nga lang din ang nakalipas, ay tinanong ni Shu kung nakita na ba ng City Lord ang master ng "How's your health lately Lord Lu Sec?" Sinabi naman nito na hindi pa umano, dahil kahit isa pa siyang City Lord ay hindi pa din ganun kadali na makita ang mga sect masters. Isa pa ay mga malalakas na maestro level ang mga sect masters wika pa nga niya, kaya wala din siyang plano na lumapit at magpakita sa kanila. Kung ganun ay mga maestro pala sila wika naman ni Shu, sabay tanong kung nakapunta o nakapasok na ba ng Forbidden Area ang City Lord. Pero tinanong lang naman nito ang ating bida, sa kung paano umano niya nalaman ang patungkol sa Forbidden Area, sabay sabi na maging ang mga pangkaraniwang maestro level ay natatakot na lumapit sa lugar na yun, mapanganib ang lugar na yun dagdag pa nga niya. Samantala sa sumunod na araw naman sa piitan ng city, ay biglang naamoy ng mga lalaking ito ang isang noodles, at ayon nga sa kanila ay ito umano ang amoy ng Chinese noodles na kanilang paborito. Agad nga din silang naglaway at hinabol ang amoy ng noodles, kaya naman naumpog ang kanilang ulo sa rehas ng bilangguan. Dahilan na lang din upang mapatanong sila sa kung sino umano ang nagluto ng noodles dito, at kung wala ba siyang konsensya at nang iinggit pa, habang ang iba naman ay tinatanong kung saan sila nakakuha ng noodles sa lugar na ito. Inulan nga ng negative points ang ating bida ng dahil sa noodles niya, kaya naman nagmistulang demonyo na naman siya, habang pinapepeyan ng noodles upang lalong umamoy sa kulungan, habang si Zuan naman ay hindi umano maunawaan kung ano ang ginagawa ni Shu. Naalala nga din ni Zuan ang sinabi ni Shu kagabi. Dahil matapos sabihin ng City Lord na mapanganib ang Forbidden Area, ay sinabi nga daw ng ating bida na hintayin na muna nila siya dito, dahil sa pagbabalik niya ay mayroon siyang ipapakita sa kanila. Pero pagbalik nga daw ni Shu ay wala naman siyang dala o sinabi. Pero kakalimutan na nga daw niya ang nangyari kagabi, at tinanong na lang ni Zuan kung bakit sila bumalik ng bilangguan, kung nais lang naman daw palang kumain ng instant noodles ng ating bida. Pero inisip lang naman ni Shu na wala talagang alam si Zuan. Naisip nga din niya na kailangan niya ng ilang milyong negative points, para mapagliwanag ang mga bituin sa kanyang star chart, kaya gagawin umano niya ang lahat ng pwede niyang magawa ngayon, para maka-earn ng negative points. Naisip nga din ni Shu na kagabi umano ay nais sana niyang kumuha ng impormasyon mula kay Kung Ming, pero matapos nga daw siyang pumasok ng kanyang Mountain and River Seal, ay nakita niyang kinakain na ni Chaos ang mga buto ni Kung Ming, kaya naman pinagpaliban na lang niya ang pag-interrogate kay Kung Ming. Sabay turo sa City Lord at sinabi na hindi ba at inutusan kitang ipaliwanag ang patungkol sa Forbidden Land, bakit hindi ka pa din nagsasalita hanggang ngayon tanong pa ni Shu, pero sinabi lang naman nito na nakakpaglaway umano ang amoy ng kanyang instant noodles. Bago nga pala tayo magpatuloy ay nais ko lang ipaalam sa inyo, na mula sa puntong ito ay pinalitan na ng translator ang pangalan ng dating hari, at tinatawag na siya ngayon bilang God Lu Shen. Hindi tulad sa mga nakaraang chapter na God Lu Shu ang tawag sa kanya. Dito ay sinabi ng City Lord na hindi niya alam kung anong pamamaraan ang ginamit ng dating hari na si Lu Shen, pero pag lumipad nga daw ang mga maestro sa Forbidden Area o Forbidden Land, ay talagang tatamaan at hahabulin sila ng kidlat. At hindi nga daw sila makakapasok sa lugar na yon, kung hindi sila maestro level na kayang pumunit ng void o space, o kaya naman ay isang lightning master na may kakayahang makontrol ang kidlat, tulad na lang ng sect master ng Tongwan sect umano. Kung ganoon ay katulad din pala ng Forbidden Area ang Forbidden Land o Ruin wika naman ng ating bida, sabay sabi na dahil sa hindi pinagbabawal o hindi bawal ang pagpunit ng space sa mundong ito, ay hindi daw ba nag-aaway ang mga maestro levels, at kung hindi ba sila nag-aagawan sa mga teritoryo at kayamanan. Habang iniisip na kailangan niyang tanungin si Xiaoyu kalaunan, kung ang mga kaluluwa bang kontrolado niya ay hindi naaapektuhan ng mga restriction sa mundong ito. Sinabi naman ng City Lord na nitong mga nakaraang dekada umano, ay magkakasundo naman ang mga masters o maestro level sa lugar na ito, sabay sabi na mukhang may mga bagay nga daw na pinagkakasunduan ang mga masters na yun. Sinabi nga din niya na kabaliktaran naman daw ang sitwasyon ng mga pangkaraniwang tao o pangkaraniwang cultivator, pero hindi na nga daw maiiwasan yon dahil mga kriminal nga ang nasa lugar na ito. Agad namang sinabi ni Shu na magpakabait lang daw ang City Lord, dahil pag nagpakabait nga daw siya ay tiyak na magiging maayos din ang trato ng ating bida sa kanya. Makalipas pa nga ang ilang sandali sa bilangguan,
ay sinabi ng mga ito na matapos silang pumasok ng ruin ay nakulong na umano sila, at hindi nga din daw sila makakain ng cup noodles man lang, sabay tanong kung kailan kaya magbabago ang sitwasyon nila. Habang ang isa naman ay nabalitaan nga daw niyang pumasok ang Ninth Dragnet sa ruin na ito, sabay tanong kung nasaan na kaya ang Ninth Dragnet, at kung hindi man lang daw kaya sila tutulungan ng Ninth Dragnet, tutal ay pare-pareho naman silang nagmula sa Earth. Hanggang sa biglangang nagtungo ang City Lord sa kanila, at nagpakilala ito bilang City Lord ng Kixian City. Agad nga din niyang sinabi na ang Ninth Dragnet ng Dragnet and Snares, ay inutusan siyang ipaliwanag ang ilang sitwasyon sa kanila, kaya kailangan nilang makinig ng mabuti sa mga sasabihin niya. Pero napapatanong nga ang iba kung ano daw ang sinasabi ng lalaking ito sa kanilang harapan, sabay sabi na din na hindi niya nauunawaan ang salita ng lalaki, at agad na din siyang naghanap ng translator umano, pero sinabi naman ng kanyang katabi, na narinig umano niya ang Dragnet and Snares. Kaya naman bigla silang nabuhayan ng loob, habang sinasabi na malamang sa tinalo na ng Dragnet and Snares ang mga sundalo sa lugar na ito, nagtungo sila dito upang iligtas tayo wika pa nga nila, sabay sabi na kahanga-hanga talaga ang Dragnet and Snares. Pero bigla nga nitong sinabi sa kanila, na nais umano ng Ninth Dragnet ng Dragnet and Snares, na magpakabait sila dito sa loob ng kulungan, at higit sa lahat ay baguhin na nila ang mga masasamang pag-uugali nila. Sinabi nga din ni Shu, na ang kulungang ito ay sisiguraduhing magkakaroon sila ng sapat na pagkain, bukod dun ay patuloy nga daw silang babantayan para sa kanilang seguridad. Pero magmula nga daw ngayon, ay magiging paaralan at pagawaan na ang bilangguan na ito, kailangan nyo ding magsimula mula sa ibaba wika pa nga ni Shu, pero kung may pangarap at mabuting hangarin nga daw sila, ay hindi nila kailangang matakot na magsimula sa pinakaibaba. At dahil dito ay inulan ng negative points ang ating bida, na masyado ang tuwa dahil mabilis umano ang pasok ng puntos sa kanya ngayon. Agad nga din itong sinabi, na wag nilang pakakawalan sa kulungang ito ang mga foreigners, o banyagang cultivators at kailangan nga din daw silang bigyan ng sapat na pagkain, sabay sabi na hindi nila kailangang pagmalupitan ang mga nakakulong dito, basta panatilihin lang sila sa loob ng mga kulungan nila. Kaya naman nasabi na lang ni Zuan na karapat-dapat talaga ang ating bida sa reputasyon niya, at walang duda na kahit sinong individual cultivator umano sa Earth, ay talagang matatakot kahit pangalan pa lang ng ating bida ang kanilang narinig. Bigla namang sinabi ng City Lord na nagpadala na umano siya ng kanyang tauhan, upang iparating ang sulat ng ating bida sa kanilang sect master, at malamang nga daw na matatanggap na ng sect master nila ang sulat ng ating bida ngayong gabi. Nauunawaan ko wika naman ng ating bida, na naniniwala umanong matapos mabasa ng sect master ang kanyang liham, ay sigurado ang ating bida na magmamadaling magtungo ang sect master nila dito, upang hanapin siya. Tinanong naman ni Zuan kung ang ating bida daw ba ang nagplano sa lahat ng ito, kaya naman bigla siyang nainsulto at tinanong si Zuan kung ano ang ibig niyang sabihin, anong problema kung ako ang nagplano nito wika pa nga ni Shu, sabay sabi na maghintay lamang siya at siguradong darating ang sect master nila. Naalala ko lang kasi na sablay lagi ang plano mo wika naman ni Zuan, sabay tanong kung saan umano nagtungo si Carol, dahil kalahating araw na daw niyang hindi nakikita si Carol. Sinabi naman ni Shu na naisip niyang mayroong nagtatagong panganib sa ruin dito, at ang kagandahan nga daw ni Carol ay masyadong nangingibabaw, kaya naman binigay ni Shu ang puting maskara niya o ang face-changing mask. Tinanong naman ni Zuan kung ang tinutukoy bang mask ng ating bida, ay ang mask umanong nakuha niya sa nakaraang ruin, sabay tanong kung nakalimutan na ba ni Shu na nangangain ng tao ang mask na yon, at tanging si Shu at Xiaoyu nga lang daw ang alam niyang makakagamit noon. At biglang ang nataranta ang ating bida, na nakalimutan umano ang patungkol sa bagay na yon, sabay sabi na kailangan nilang magtungo sa kwarto ni Carol ngayon din, upang tignan o alamin ang sitwasyon niya. Ilang sandali nga lang din ang nakalipas, ay agad na binuksan ni Shu ang pintuan ng kwarto ni Carol, habang tinatanong kung ayos lang ba siya, pero bigla nga silang nagulat sa kanilang nakita. Dahil nasa mabuting kalagayan si Carol, na tinatanong kung ano ang problema o nangyayari sa kanila, agad na din itong sinabi na kakaiba pala sa lahat ang maskara ng ating bida, at hindi na nga daw siya magtataka kung paanong napapasok ng ating bida, ang mga kuta ng ibang organisasyon pag nasa misyon siya. Hindi naman makapaniwala si Shu na nagamit umano ni Carol ang mask, sabay tanong na din sa kanyang sarili, kung bakit tila mabait o masunurin daw yata ang mask kay Carol.
Agad namang tinanong ni Zuan, kung hindi daw kaya inuutusan lang ng ating bida ang mask upang kagatin sila. Pero sinabi naman ni Shu na tumigil na siya, walang nangyari na tulad ng iniisip mo, wika pa nga ng ating bida. Habang iniisip na ang mask umano niya, ay mabait at nagiging masunurin lamang pag sila ni Xiaoyu ang gumagamit, at alam na daw niya na nagagamit ni Xiaoyu ang mask, dahil sa konektado siya sa star chart o konektado ang cultivation niya sa ating bida. Pero paano daw kayang napasunod ni Carol ang mask? Sabay tanong na din sa kanyang sarili kung dahil daw kaya yun sa aura ng World Tree, o kung dahil ba sa dugo ni Odin na nananalaytay kay Carol. Hanggang sa muli siyang mapatanong sa kanyang sarili, kung si Carol daw kaya ay isa din sa mga mayroong tinatagong pagkatao, o mayroong kinalaman sa Luniverse at dating hari. Pero bigla namang lumapit si Carol sa kanya, at tinanong nga niya kung bakit daw gano'n na lang makatingin ang ating bida, sabay tanong na din kung pangit daw ba ang kasalukuyan niyang itsura. Pero sinabi naman ni Shu na ayos lang umano ang itsura niya, sabay sabi na ding panatilihin na muna niya ang mukha niyang ito, at sigurado nga daw na ang mga taong hindi pamilyar kay Carol ay hindi siya makikilala. Sabay sabi na ayon sa kanyang plano, ay maghahintay lamang sila sa lugar na ito hanggang sa dumating ang sectmaster nila, kaya hindi sila pwedeng umalis kaagad sa lungsod na ito. Makikinig ako sa lahat ng sabihin mo, wika naman ni Carol, habang si Zuan ay biglang napakahul at naalala nga niya si Negrito. Samantala makalipas pa nga ang 2 araw ay nababagot na ang ating bida, dahil hanggang ngayon nga daw ay hindi pa din nagtutungo dito ang sectmaster na kanyang hinihintay. Hanggang sa biglangang dumating ang City Lord, at sinabi nito na nabalitaan nilang nagtatago na umano ang kanilang sectmaster, kaya hindi siya makapunta sa lugar na ito, at tinanong nga ni Shu ang iba pang mga detalye. Dito ay sinabi ng City Lord ang balita patungkol sa sectmaster ng Tangwon City, na pinatay umano ng isang dalagita matapos niya itong sugurin at labanan. Sinabi nga din niya na ang sectmaster na pinatay ng Dalagit, ay maituturing nilang isa sa pinakamalakas na sectmaster, dahil sa hindi siya ganong naaapektuhan ng restriction sa Forbidden Area, pero sayang nga lang daw at patay na siya ngayon. At matapos nga daw itong mabalitaan ng kanilang sectmaster, ay agad niyang sinabi na magmula ngayon ay mag-closed door training na siya, at mula nga daw nang sinabi niya yun, ay hindi na nagtangka pang lumabas ng kanyang mansion ang sectmaster nila. Kaya naman sinabi na lang ng ating bida, na si Xiaoyu daw pala ang dahilan kung bakit hindi na naman gumana ang plano niya ngayon, sabay tanong kung bakit ang mga taga-Tangwon sect ay nagpapakamatay sa kamay ni Xiaoyu. Sabay sabi na wag umanong tatawanan ni Zuan ang sablay niyang plano, dahil kung hindi ay susuntukin niya ito sa ulo, hanggang sa lumabas ang kanyang utak. Agad nga din niyang sinabi na kailangan nilang hanapin si Xiaoyu sa lalong madaling panahon, at kailangan nga daw nilang mahanap si Xiaoyu, bago pa siya makita o mahanap ng kanilang mga kalaban. Samantala ilang oras pa nga ang nakalipas, ay sinabi ni Zuan na nagtataka umano siya, sa kung paanong nalalaman agad ng mga tao sa mundong ito, ang patungkol sa mga pagpatay ni Xiaoyu. Sabay sabi na ilang araw pa lang sila dito, pero nababaliw na ang mga dating naninirahan sa mundong ito nang dahil kay Xiaoyu. Sunod ay tinanong ni Zuan ang ating bida, dahil ang alam nga daw niya ay umalis sila sa kabilang city upang hanapin si Xiaoyu. Pero bakit daw ba sila huminto sa lugar na ito, dahil ang Copper City nga daw ay malayo pa at kailangan nilang magmadali. Sinabi naman ni Shu na hindi umano siya nauunawaan ni Zuan, shortcut ito, wika pa nga niya. Sabay sigaw at tanong kung may tao daw ba sa loob, at sinabing pagbuksan sila ng pintuan. Kaya naman bigla ding sumigaw ang bantay sa itaas, at tinanong ang ating bida sa kung anong ginagawa niya, sabay utos na ding tigilan ni Shu ang pagkaldabog umano sa pintuan. Pero biglang ang nagtungo sa harapan niya ang ating bida, kaya naman agad-agad din siyang kinilabutan, at dito nga ay sinabi ni Shu na buksan na niya ang pintuan at tawagin ang kanilang City Lord. Agad namang tumakbo ang bantay, habang sinasabi na mamamatay na ang kanilang City Lord dahil mayroong baguhan na dumating, at hinahamon nga daw ng baguhan na ito ang City Lord nila para sa isang laban. Agad nga din niyang hinahatak ang City Lord, habang sinasabi na kailangan na niyang magmadaling umalis, dahil kung hindi ay magiging huli na ang lahat para sa City Lord, na abala naman sa pag-impake ng kanyang mga kayamanan. Hanggang sa bigla na nga lang silang nagulat, matapos makita ang ating bida at ang nakakatakot nitong muka at aura. Agad na ding tumakas ang bantay, kaya naman ang inig sa takot ang City Lord, na sinasabing pinapasok na pala ng bantay ang kalaban, tapos ngayon ay iiwan naman siya,
habang ang ating bida naman ay sinabi na dahil sa pagtakbo ng guard patungo sa City Lord, ay nahanap o nakita niya kaagad ito. Agad na ding naupo si Shu at tinanong kung siya ba ang City Lord, sabay sabi na hindi siya dapat kabahan dahil may nais lang sabihin ng ating bida sa kanya, sabay sabi na hanggat maaari ay ayaw pumatay ni Shu kaya kailangan niyang umayos. Masusunod wika naman nito, sabay sabi na siya nga ang City Lord ng lugar na ito. Nagpakilala nga din siya bilang si Son na nagmula sa Wang family, at tinanong kung ano ang kailangan ng ating bida, kasabay ng pagdadasal niya sa kanilang ninuno na sana ay maligtas pa ang kanyang buhay. Dahil nga sa sinabi niyang pangalan at pinagmulan niya, ay naalala naman ng ating bida si Son Jongyag, na kailangan pa umanong pasalamatan ng ating bida dahil sa mga binigay niyang spiritual armors. Dito ay agad ngang sinabi ni Shu, na kung tama umano ang pagkakaalala niya, ay ang matandang si Son Changqing ang head o leader ng Son family, sabay tanong kung kilala ba niya ang matandang yun. Habang ang City Lord namang ito, ay iniisip lang na sikat o kilala umano ang kanyang tito na si Son Changqing, sabay tanong sa kanyang sarili kung bakit ang bata umano sa kanyang harapan, ay tinatawag lang siyang matanda at nakuha pang tawagin gamit lamang ang pangalan ng kanyang tito. Napapatanong na nga lang din siya sa kanyang sarili, kung bumagsak na daw kaya ang Son family sa royal capital ng Luniverse, o kung galing daw kaya sa mas mataas na estado ng pamilya ang ating bida, na dapat katakutin ng kanyang Son family. Agad na din niyang sinabi kay Shu na tito niya si Son Changqing, sabay sabi na ang buo niyang pangalan ay Son Ziwu, isang B-rank cultivator, at pinatapon nga daw siya ng dating hari na si Lucien sa lugar na ito, matapos siyang masangkot sa gang rape at gang murder sa royal capital. Muli ay sinabi nga niya na pangkaraniwan lang ang kanyang lakas, at naging City Lord nga lang daw siya dahil sa impluwensya at reputasyon ng Son family, kaya sana ay kaawaan umano siya ng ating bida at huwag patayin. Masyado kang tapat wika naman ni Shu sa kanya, sabay tanong kung ang lahat ba ng tao sa lungsod na ito, ay nakagawa ng krimen na katulad ng mga nagawa o ginawa niya. Sinabi naman nito na ang lahat umano ng tao sa lungsod na ito ay magkakaiba ang krimen na nagawa, at ang tanging pagkakapareho nga lang daw nila, ay puro mamamatay tao o pare-parehas silang nakapatay ng tao. Bigla namang nangiti ang ating bida nang malaman na ang lahat ng tao dito ay nakapatay na ng tao, sabay sabi na interesante umano talaga ang mundong ito. Dahil sa loob ng Forbidden Area, ay nakakulong ang mga mababangis at mapanganib na iba't ibang uri ng nilalang, habang sa labas naman ng Forbidden Area o Forbidden Zone, ay ang mga taong makasalanan at mamamatay tao. Sinabi nga din ng ating bida na kakaiba talaga ang pag-iisip ng hari nung ikulong niya ang mga ito dito, pero sa pagtitipon-tipon nga daw ng mga makasalanan at mababangis na nilalang sa mundong ito, ay siguradong mananaig lamang ang pinakamakamandag at pinakamalakas. Ayon nga din kay Shu ay tila umano isang mangkok ang mundong ito, at malamang nga daw na nais ng hari na mamatay ang lahat ng nilalang sa loob ng mundo o mangkok na ito. Pag dumating ang panahon na muling lumaksi Guqin at ma-absorba ang lahat ng superpower. Agad na ding sinabi ni Shu na nababagay daw pala siya sa lugar na ito, dahil pinatay nga daw niya ang 12 assassins ni Duan Mu Huangqi, at ang 200,000 sundalo ng Blackwing Army. Hindi naman makapaniwala ang City Lord sa mga sinabi ng ating bida, sabay tanong sa kanyang sarili kung madami na daw kayang naging pagbabago sa Luniverse, bukod doon ay napapatanong din siya sa kanyang sarili, kung anong klase ng tao o mamamatay tao ang binatang ito sa kanyang harapan. At dahil sa lumuwa nga ang kaluluwa ng City Lord, ay agad din naman itong binalik ng ating bida, sabay sabi na pag-usapan na nila ang importanteng bagay, at agad nga din niyang tinanong kung madami din ba siyang nahuling baguhan. Sinabi nga din ni Shu na dapat ay tratuhin nila ng maayos ang mga baguhan, at huwag silang hayaan na makawala ng kulungan, pero hindi nga daw nila pwedeng patayin ang mga taong yun, o taong nagmula sa Earth. At pag mayroon nga daw nagtanong na baguhan, ay kailangan nilang sabihin na ang lahat ay utos ng 9th Dragnet ng Dragnet and Snares, sabay tanong na din kung mayroon ba siyang balita mula sa Copper City. Pero tinanong nga lang ng City Lord kung ang mga simpleng bagay na ito lang daw ba ang nais ng ating bida, na agad siyang tinutukan ng espada sa leeg, sabay tanong kung ano ang ibig niyang sabihin at kung ayaw ba niyang sundin ang mga sinabi ng ating bida. Dahil sa takot ay agad naman itong sinabi na babantayan nila ang lahat ng bilanggo, at kung patungkol naman daw sa Copper City, ay nakapili na sila ng bagong Sectmaster ngayon, habang ang dalagita naman daw ay biglang nawala matapos patayin ang dating Sectmaster.
Naisip naman ni Shu na malamang umano sa nagtatago si Xiaoyu sa kung saan, habang hinihintay na makapag-rank up ang bishop, at sigurado nga daw na tinitignan na din ni Xiaoyu ngayon, ang memorya ng dating sect master na napatay niya. Naisip nga din ng ating bida na mainam naman at nagtatago si Xiaoyu ngayon, at hindi na niya kailangang mag-alala na makaharap o makita ni Miao Miao ang kanyang kapatid, at dahil nga daw sa alam niyang ligtas si Xiaoyu, ay makakapag-focus na siya sa pag-iikot sa mundong ito, upang makakolekta ng negative points. Agad na ding sinabi ni Shu, na ang mundo umanong ito ay magiging paraiso para sa kanya, at sa pagkolekta ng negative points na magagamit niya, sa pag-rank up at pagpapailaw ng mga bituin sa kanyang nebula.